Problem number 6 for statics of rigid bodies, forces, and components. The triangular block shown in figure below is subjected to the loads P equals 1,600 pound and F equals 600 pound. If AB is equal to 8 inch and BC is equal to 6 inch, resolve each load into components normal and tangential to AC. Yan. So, meron tayong triangular block. Given naman yung dimension niya. I mean, ito 90 degrees to guys. Yan. So, si AB daw is 8 inch. Tapos si BC is 6 inch. Tapos merong applied load. Dito sa AB, may perpendicular applied load P, 1,600 pound. Tapos kay BC, may perpendicular applied load downward F, 6,000 pound. Hahanapin daw natin yung components na normal and tangential to AC dun sa dalawang force. Okay? So, paano yun? Sige, simulan ko muna kay dalawa yung hahanapin natin si P tsaka si F. So, simulan natin kay P. For P, 1,600 pound. So, i-copy ko yung figure. Copy natin. Yan. So, alisin ko muna tong 6,000 pound force kasi hindi na siya ko consider. Ito muna si 1,6 pound P muna. Okay? So, pag sinabing i-resolve yung force P into components normal and tangential to AC, so dapat kapag tangential, okay, kukuhain natin yung component na parallel. Parallel dito sa AC. Yan. Ganito. Let's say, ito yung component ni P na let's denote as PT. Tapos kapag normal to AC, dapat nagfo-form ng 90 degrees. Okay? Let's denote as PN. Yan, yun yung kukunin natin. So, ang gagawin ko, extend ko muna yung line of action netong, ay, bakit bumalik si F? Delete ko muna to. Yan, i-extend ko yung line of action ni P hanggang matouch niya etong AC at this point. Tapos, dyan ko ilalagay ngayon, starting from this point, yung tangential component. Okay? So, parallel sa AC. Ito. Diba PT? And yung normal, starting from this point, yung normal perpendicular dito sa AC. Okay? Ito, let's say PN. So, 90 degrees dapat to. Yan. So, ngayon, kailangan nating makabuo ng right triangle. So, yung components PT tsaka PN, perpendicular sila sa isa't isa. So, pwede nating i-redraw dito si PT. Okay, parallel dito. Pag niredraw ko dito si PT, yan, ganyan, PT. So, 90 degrees din ito. Okay? Yan. So, ito na yung naging triangle natin. 'Di ba? Yung PN, PT, yun yung components netong P.
'Di ba kapag kinukuha natin yung component, so dapat meron tayong inclination or theta. So, kailangan magkaroon tayo, etong theta dito sa right triangle na to, kailangan malocate natin somewhere dito sa, either dito sa acute angle na to or dito. Hindi natin alam kung saan. Pero through analysis, aalamin natin from geometry kung saan malolocate itong theta. Sige, so, 'di ba? Kung i-consider natin etong angle na to, tsaka angle na to, dapat equal sila, 'di ba? 'Di ba? Kasi etong line of action na P is horizontal siya, perpendicular dito sa vertical AB, and etong BC is horizontal. So, etong side AC is mag-a-act as transversal dito sa parallel lines, etong line of action ni P tsaka ni CB. So, by corresponding angle theorem, congruent dapat itong dalawang theta. So, theta din dapat ito. Ito. And then next, kung ito is 90 degrees, ano dapat ito? 90 degrees din kasi straight line. So, kung 90 ito, total of 180, dapat 90 din ito. So, kung may theta ka dito, ano dapat ito? Yung angle na to. Sum nila is 90. Diba 90 minus theta? Diba? Para ang sum nila is 90. Theta plus 90 minus theta, 90. Yan. So, ibig sabihin, dito sa right triangle, etong angle na to is 90 minus theta. So, eto, dapat theta. Kasi, complementary sila. Sum nila is 90. Diba? So, yun. Na-locate na natin yung theta. Etong theta na to, dito pala ilalagay. Yan. So, kapag sineparate ko, niredraw ko, inalis ko dito, sa figure etong triangle, first triangle ni P, ganito siya. Diba? Ganyan. Ito si P. Tapos, assuming 90 degrees to not drawn into scale. Yan. So, ito si PT, tapos ito si PN. Tapos nandito yung theta. So, makukuha na natin yung value ng PN tsaka ni PT. 'Di ba? Meron tayong value ng P 16 pound. Bale si P yung hypotenuse. So kung magsosoka-towa tayo, pag ginamit ko is sin theta bale is opposite, which is etong PN siya, over hypotenuse P. Yan. Tapos, i-cross multiply ko si P, bale P sin theta is PN. Or PN is P sin theta. Tapos, pag nag-cosine theta naman ako, bale adjacent over hypotenuse, adjacent is PT, divided by hypotenuse is P. Cross multiply si P, magiging P cosine theta is PT, or PT is, baliktarin lang natin, P cosine theta. So, may magnitude tayo, 1/6 kay P.
paano natin kukuhain yung sin theta tsaka cosine theta? Babalik tayo dun sa triangle. Kasi same theta lang yan. So kung ano yung sin ng theta dito sa triangle ABC, yun din yung value dito, di ba? Sin and cosine theta. So pag kinuha natin yung sin theta dito sa right triangle, di ba? Opposite is 8. By the way, wala pa palang hypotenuse. So kapag sinolve natin yung hypotenuse, given yung dalawang legs, 8 and 6, Pythagorean, square root ng 8 square plus 6 square is 100. So 10, di ba? 8 square plus 6 square. So 10. Oops. 10. So therefore, sin theta is opposite 8 over hypotenuse 10. Or in lowest term, 4/5, right? Kapag cosine theta naman, adjacent 6 over hypotenuse 10. Or in lowest term, 3/5. Ayan. So therefore, makukuha na natin yung normal component ni P. Bale, P is 1/6. Sin theta is, ang nakuhang value, 4/5. So, 1/6 times 4/5. Ilan? 1,280. 1,280 pound. Tapos, yung P tangential is, again, 1/6 yung P, magnitude. Tapos, yung cosine theta is 3/5. So, times 3/5. So, 1/6 times 3/5. 960. Yan. So, ito yung sagot kay P. Next, yung kay F naman, kasi dalawa yung first natin. So, sa F naman ang i-analyze natin. Copy ko uli yung figure. Yan. So, alisin ko naman itong P, tapos na tayo sa kanya. Dito lang tayo magfo-focus kay F. Hahanapin natin yung component naman ni F na tangential, parallel dito sa AC, and normal, perpendicular sa AC. So, ganun din gagawin ko. I-extend ko muna yung line of action nitong F hanggang ma-reach niya itong AC at this point. Mag-intersect siya sa AC. So, yung tangential component sa AC, ito na yon. Okay? I will denote as FT for tangential. Tapos, yung normal component niya dito sa AC is ito. Okay? Perpendicular or 90 degree. I will denote as FN. Yan. So, kung i-redraw ko dito si FT dito, kasi parallel siya, magiging ganito na yung triangle natin. 90 degrees din to. This is yan, ito si F, tapos ito si FT. Yan. So, ito yung magiging triangle for F. So, parang sa P din, kailangan malocate natin dito sa triangle yung theta. Okay? Either pwede siya dito or dito. So, using analysis sa geometry, saan kaya siya malolocate? Sige, analyze natin. So, di ba, ito is perpendicular dito sa AB, denoted ay sa BC denoted by this 90 degree. So 90 degree to, right? So kung itong right triangle ang i-consider natin, kung theta to, ano dapat to? 90 minus theta. Para sum nila is 90. 90 degrees din to, di ba?
Kasi straight angle to, 90 degrees to, so para total of 180, dapat ito is 90 din. So, ibig sabihin, yung sum netong angle na to, tsaka angle na to is 90. So, kung 90 minus theta to, ano to? E di theta, right? Para sum nila is 90. Ayun, so, nalagyan na natin ng theta itong right triangle. Dito pala siya. Okay? So, okay na tayo. Kapag niredraw ko, sineparate ko na dito sa figure itong first triangle kay F, ganito na natin siya i-drawing. Yan, assuming 90 degrees to So, ito si F, 6,600 pound. Tapos, ito si Fn. And ito si Ft. Tapos, nandito yung theta. So, pag kinuha natin yung Fn and Ft, gamit tayong SOHCAHTOA. So, kung magsa-sin theta tayo, so sin theta opposite is Ft over, bali hypotenuse si F, di ba? Opposite sa 90 degree. Cross multiply si F, bali F sin theta is equal to Ft or Ft is equal to F sin theta. Pag mag-cosine theta naman tayo, adjacent over hypotenuse. Ito pala, adjacent over hypotenuse, right? So, Fn over F. Yan. Tapos, i-cross multiply si F para F cosine theta is Fn or Fn is F cosine theta. Yan. So, may magnitude naman na tayo nung F, 600 pound, ipa-plug in natin. Tapos, yung sin theta at cosine theta, same na lang din sa kanina. Di ba? Sin theta is 4/5, cosine theta is 3/5. So, makukuha na natin si F tangential equal to F magnitude is 600. Tapos, yung sin theta is 4/5. So, 600 times 4/5. 480 pound. 480 pound. Tapos, si Fn is F magnitude 600, cosine theta, 3/5 naman, di ba? So, 600 times 3/5 equal 360 pound. Yan. So, yan yung sagot natin. Problem number 7. For forces and component, the horizontal and vertical components of several forces are A. Px is negative 200 pound and Py is 100 pound. B. Fx is 300 pound and Fy is negative 200 pound. C. Tx is negative 50 pound and Ty is negative 90 pound. Determine each force. So, tatlo yung hahanapin natin. A, B, C. So, dito muna tayo sa A. For P. Force P. So, ang given is yung mga horizontal and vertical component. A-identify daw natin yung pinaka-force. So, drawing natin. Diba? So, yung sa A, Px is negative 200 pound. Py is 100 pound. Lagay natin sa coordinate system sa x and y axis. Yan. So, this is positive y, positive x origin. So, kapag negative yung x component, nasa negative x. So, ito siya. Let's say, Px is 200 pound. So, hindi ko na nilagay yung negative kasi accounted na siya sa direction na to the left. Tapos, si Py is positive. So, nasa positive y axis. Let's say, ito siya. Yan. So, malolocate yung P sa second quadrant. So, extend nyo lang to. Tsaka ito.
get their intersection, etong point na to. Then from the origin, connect nyo dun sa point. Ito si P. Yan. Tapos, ito yung theta x with respect sa x-axis. Hahanapin ngayon natin yung P tsaka theta x. So, paano hanapin si P given yung mga components? Pythagorean. P is square root ng px square plus py square. So, square root ng ano yung px? 200 square plus py 100 square. So, square root ng 200 square plus 100 square. 223.61 pound. Ito yung magnitude ni P. Tapos, yung theta x, ang formula is arctangent ng py over px. Okay, so hindi nyo na isasama yung mga sign dito Once na na-draw nyo na siya dito sa x and y, accounted na yung sa direction yung mga sign. So, si py is 100, arctangent ng py 100 over px 200. So, arctangent ng 100 over 200 is, so theta x is 26.57 degrees. Yan. So, therefore, sasabihin natin, as a summary, si P has a magnitude of 223.61 pound. Ano siya? Ano yung sense niya? Direction. Up to the left. Up to the left, tapos at theta x equals 26.57 degrees. Okay. Next, so kay letter B, si force F naman. Sige, copy ko yung given kay B. Force F. Drawing din uli natin. So, Fx 300 pound, Fy negative 200. So, lagay natin sa x and y axis. Drawing natin. Y axis, x axis, origin. So, si Fx positive 300 pounds. So, saan siya? Sa positive x-axis sa to the right ng origin. So, let's say, ito siya. Fx is 300 pound. Si Fy, negative 200. So, ibig sabihin, nasa negative y-axis. Let's say, nandito. Okay? So, si Fy is 200 pounds. So, again, hindi ko na nilagay yung negative sign accounted na siya sa direction niya na downward. So, kapag in-extend natin, kinuha yung intersection dito, para ma-draw si pinaka-F, force F, connect natin from the origin to this point. Yan si F. Tapos yung theta x is ito. So, hanapin natin ulit yung magnitude F tsaka theta x. So, same formula, Pythagorean to find F equal siya sa square root of fx square plus fy square. Square root nung fx is 300 square plus fy is 200 square. So, square ng 300 square plus 200 square is 360.56 pound. Tapos, yung theta x, arctangent ng Fy over Fx. So again, pag arctangent, hindi na isasama yung mga sign puro absolute value. Yan. So yung Fy is 200, arctangent ng 200 over Fx 300. So arctangent ng 200 over 300 is 33.69 degrees. Yan. So, in summary, ang F natin is meron siyang magnitude na
360.56 pound, ano siya? Down to the right. Diba? Down to the right. At theta x 33.69 degrees. So, next, yung letter C naman. Letter C is force T naman. Ito, copy natin yung given. Yan. So, Tx is negative 50, Ty is negative 90. So, drawing natin sa x and y axis. So, y-axis, x-axis, origin. So, si Tx negative. So, saan siya? Sa negative x to the left ng origin. Let's say, ito siya. Tx is 50 pounds. So, hindi ko na nilagay yung negative sign niya. 50 pound na lang accounted na sa direction niya na to the left. Tapos, si Ty, negative 90. So, saan yun? Negative y-axis. So, let's say, nandito siya. Ty is 90 pounds. So, hindi ko na sinama yung negative sign na kasi accounted na siya sa direction na downward. So, pag in-extend natin, yan, dito, makukuha yung intersection. Draw natin from the origin to that point. Ito yung force T. Tapos, yung theta x nandito with respect sa x-axis. So, hanapin natin yung T and theta x. So, same formula. T is square root of Tx square plus Ty square. So, square root, ano yung Tx? 50, then square plus Ty, 90, then square. So, square root of 50 square plus, plus 90 square is, yan, approximately 102.96 pound. Then, for theta x, arctangent ng Ty over Tx. So, arctangent ng Ty, yan, so mga absolute value na lang ilalagay natin na hindi na yung kasama yung mga sign na negative. So, Ty is 90 over Tx is 50. So, arctangent ng 90 over 50. Yan, 60.95 degrees. So, as a summary, therefore, T is may magnitude na 102.96 pound. Ano yung direction niya? Down to the left. Diba? Down to the left. At theta x na 60.95 degrees. Yan. So, that is the answer. Number 8. In the figure below, the x component of the force P is 140 pound to the left. Determine P and its y component. So, ang given sa atin is yung x component. Sabi, ang value daw is 140 pound to the left. So, may drawing naman din kasi dito na nasa second quadrant si P, di ba? First quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. So, kaya tama na to the left yung kanyang x component. So, nandito yung x component Px, tapos nandito yung y component, di ba? Pag in-extend natin, ganyan.
So, given si PX na 140 pound. So, hahanapin daw natin yung magnitude ni P tsaka yung Y component. Tapos, given din yung slope. 'Di ba? Yung slope nung P, rise is 4, run is 7. So, kahit wala tayong theta x, 'di ba? Supposed to be may theta x tayo diyan. Kung given naman yung ratio niya, yung slope, so dito may lalagay yung theta x, 'di ba? Same siya dito. Kukumpletuhin lang natin, so this is right triangle. Hanapin natin yung hypotenuse. Kumpletuhin natin yung triangle. Bale, by Pythagorean, hypotenuse is square root nung 4 square plus 7 square. So, square root of 7 square plus 4 square, square root of 65. Ito siya. Yan. So, using the formula na Px is equal to P cosine theta x and Py is P sine theta x. So, given tayo yung Px, 140. Pwede nating i-plug in. 140, tapos nawawala si P. Unknown. Tapos, yung cosine theta x, pwede nating makuha using the right triangle. So, yung cosine theta x natin dito will be, di ba, adjacent 7 over hypotenuse is square root of 65. So, 7 over square root of 65. So, yun yung ipa-plugin natin dito sa formula for cosine theta x. 7 over is square root of 65. Yan. So, pwede na nating masolve si P kahit i-shift solve nyo sa calcu. 140 alpha equal to 7 over square root of 65. Yung P, lagay natin kay alpha x. Tapos shift solve equal. Ayun. So, si P is 161.25 pound. So, ito na yung sagot kay P. Then, para makuha natin yung Y component, di ba? So, meron na kasi tayong value ni P. Okay? Pwede nyong i-plug in Py is equal to P 161.25 times sin theta x. So, kukuhain din natin yung sin theta x value sa right triangle. So, sin theta x is, ano naman yung sin? So, katawa. Opposite, so, opposite over hypotenuse. So, 4 opposite over hypotenuse is square root of 65. So, sin theta x is 4 over square root of 65. So, times natin to sa 4 over square root of 65. So, input sa calcu, 161.25 times 4 over square root of 65. Yan, 80 pound. Yan. So, upward siya, di ba? Second quadrant. So, this is the answer. Number 9. The body on the 30-degree incline in figure below is acted upon by a force P inclined at 20 degrees with the horizontal. If P is resolved into components parallel and perpendicular to the incline and the value of the parallel component is 400 pound, compute the value of the perpendicular component and that of P. Yan, so ito yung figure natin. Ito yung body, para siyang block, na nagre-rest sa incline, 30 degrees incline.
Tapos, meron daw applied force P. Ito, na yung inclination with respect sa horizontal is 20 degrees. So, hahanapin daw natin kung i-resolve daw si P into components parallel and perpendicular to the incline, hahanapin daw natin yung perpendicular component and yung value ng P, given na yung parallel component sa incline is 400 pound. So, paano natin isosolve? Sige, i-drawing ko muna yung paano magiging itsura ng triangle nitong P kasama yung component niya na parallel sa incline at perpendicular sa incline. So, sige, copy ko tong drawing. Diba kapag parallel sa incline, so dapat ganito yung direction ng component. Parallel dito. Okay? So, kung ilalagay ko siya dito, yan, eto siya. Iko-connect na, ito si P, di ba? Tapos, yung perpendicular, ito yung pangalanan ko siya as P parallel. Ito si P, tapos ito yung sinet kong parallel component niya sa incline. Tapos, dapat yung perpendicular component, ito, di ba, 90 degrees sa incline. Okay? Yan. So, let's say, ito siya. Hanggang dito. Yan. So, yung P parallel, ito pangalanan ko siya as P perpendicular. Dapat 90 degrees sila sa isa't isa. Yan. Yung direction netong P parallel, dapat yung arrow pa ganito. Tapos si P perpendicular, yung arrow pa ganyan. Kasi si P is, ganito yung direction niya, di ba? Pa ganyan yung arrow niya. So, ganito yung tamang direction ng P parallel tsaka P perpendicular. Kung pa ganito yung P, okay? Dapat magko-confirm dun sa direction ni P. So, ang tanong, paano mahanap si P tsaka si P perpendicular? Yun yung pinapahanap. Bale, given yung P parallel na 400 pound daw yung value. So, dapat meron tayong malagay na isang angle man lang dito. Pwede dito or dito. Para right triangle na lang yung isa-solve natin. Kasi may isa tayong given na value, etong leg na to, 400 pound. Kailangan magkaroon lang tayo ng isang acute angle para ma-solve na natin si P tsaka si PT. Si P perpendicular. So, hanapin natin. Mag-apply tayo ng geometry. Analyze natin using geometry. So, paano tong maganda i-analyze? Ang gagawin ko, sige, i-extend ko muna itong horizontal na to. Imaginary horizontal. Yan. So, di ba, ito is 90 degrees to. 90 degrees kasi perpendicular. Ito yung extension ng line of action ni P perpendicular sa incline. So, horizontal ito, tapos horizontal ito, parallel sila. Kung 30 degrees ito, dapat itong angle na to, 30 degrees din kasi alternate interior angle sila. Etong incline mag-act as transversal. Diba? From geometry,
alternate interior angles are congruent if two parallel lines are cut by transversal. So, kung 30 degrees to, nakabuo tayo dito ng right triangle. Diba? Right triangle to. Na yung isa niya ng angle is 30 degrees. Pwede ko nang makuha ngayon etong angle na to. Ano dapat yung angle na yan? Diba dapat total nila is 180. 90 na to. So, dapat total na itong dalawang acute 90. So, 60. 60 plus 30 para 90. So, 60 degrees na yan. Okay? So, kapag ito namang P, in-extend natin yung line of action niya, itong P. Diba ito si P? Extend ko yung line of action, orange. So, anong napansin nyo? Itong orange, tsaka itong green, nag-intersect dito, makakabuo yan ng vertical angles. Diba pag vertical angles, congruent. So, yung angle na to, 20 degrees, dapat itong angle na to, at itong angle na green, from the green line tsaka sa orange line na to, yung nabuong angle dapat 20 degrees din. Kasi vertical angle sila from geometry. Yan. So, kung i-extend ko naman, ito naman yung color blue. Yan, ito yung P perpendicular line of action niya. 'Di ba? Makukuha natin itong angle na to, itong blue tsaka yung orange, kasi ang sum neto is 60. Ito is 20 degrees na. So, ano dapat to? 40. Itong orange tsaka blue 40 degrees. Para sum is 60. Kasi 20 na to plus 40, etong 60. 60 to diba yung blue tsaka yung green. So, nag-form din ng vertical angle itong blue, itong orange tsaka itong blue. Diba? Diba 40 degrees to? So, dapat ito 40 degrees din. Yon. Itong 40 degrees na to, siya na yung isang acute angle sa right triangle. Diba? So, okay na tayo. I-analyze na natin separately dito sa figure yung right triangle. So, pag nire-draw natin, so ito si P, ito si P parallel, right? Ito. Tapos, ito si P perpendicular. Yan, 90 degrees sila. And then, ito si P. Yan. Si P parallel is 400 pound given. So, diba yung theta na nakuha natin nandito? 40 degrees. Yan. So, kung magsosokatawa tayo, sige, pag kinuha ko yung sine ng 40 degrees, opposite is P parallel over hypotenuse is P, di ba? Yung opposite sa 90. Yan. So, pag sinolve natin si P dito, cross-multiply si P, cross-multiply si sine 40, P is P parallel over sine 40. So, yung P parallel, may value tayo, 400 pound divided by sine 40. So, makukompute natin si P as 400 over sine 40, ilan? 622.29 pounds. So, ito yung sagot kay P. Next, kung magko-cosine 40 degrees naman tayo, bale, adjacent P perpendicular, or para maganda, hindi tayo naka-rely sa P, mag-tangent na lang ako. Okay, so tangent 40 degrees, bale, opposite is
P parallel, 'di ba, over adjacent P perpendicular. So, pag sinolve natin dito, sige, copy ko na lang dito. Sinolve natin si P perpendicular, cross-multiply siya dito, cross-multiply dito si tan 40. P perpendicular is P parallel over tan 40. So, yung value ng P parallel is 400 pound over tan 40. So, calculator, 400 over tan 40 is, ayun, 476.70 pound. So, yan na yung answer. Okay?